Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo dahil sa sinapit nilang iyon, higit silang masama kaysa sa ibang mga taga-Galilea? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa sa ibang nanirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, malibang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong tulad nila. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang taong may tanim na puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ang puno, ngunit wala siyang nakita. Dahil dito sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na at nakakasikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin ngayon. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Baka sakaling mamunga na sa susunod na taon. Kung hindi pa, saka po ninyo ipaputol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay opportunity. Sa Ebanghelyo ngayon, inilapit kay Jesus ang isang malagim na balita. May mga Galileyong pinaslang ni Pilato habang naghahandog sa templo. Sa halip na sisihin ang mga namatay o iugnay ito agad sa kasalanan nila, malinaw ang tugon ni Jesus. Akala ba ninyo ay mas makasalanan sila kaysa ibang mga taga-Galilea? Hindi, sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsisi, kayo'y mapapahamak din. At upang higit pang mapalalim ang aral, isinalaysay ni Jesus ang talinghaga ng puno ng igos na sa loob ng 3 taon ay hindi namumunga. Nais na sana itong ipatumba ng may-ari, ngunit nakiusap ang tagapag-alaga ng halamanan. Pabayaan po muna ninyo. Sa taong ito, huhukayin ko ang lupa sa paligid at lalagyan ng pataba. Kung mamunga ito sa susunod na taon, mabuti. Kung hindi, saka po ninyo putulin. Kaya nga, yung ating word of the day ay opportunity. Pagkakataon, isang panahon ng dagdag na pagkakataon, isang panibagong tsansa upang mamunga, magbago at sumunod sa kalooban ng Diyos. Napakagiliw ng larawan ng Ebanghelyo. Sa isang banda, ito'y larawan ng katarungan na bawat isa sa atin ay may pananagutan at hindi pwedeng palaging palusot o paasa. Ngunit sa kabilang banda, mas nangingibabaw ang larawan ng habag na ang Diyos ay hindi agad nagpaparusa, kundi nagbibigay ng mga pagkakataon, mga oportunidad. Ang Diyos ay hindi isang mahigpit na may-ari na agad lumilinis ng halamanan. Siya ay gaya ng tagapag-alaga na nakikiusap. Sandali lang po, baka mamunga pa. Kaya't sa ating buhay, sa ating mga paulit-ulit na kahinaan, sa ating katigasan ng ulo, sa ating mga pagpapatumpik-tumpik sa pananampalataya, huwag nating isipin na tayo agad hahatulan ng Diyos. Ngunit huwag din nating gawing dahilan ito para abusuhin ang kanyang kabutihan. Ang habag ng Diyos ay totoo, ngunit may hangganan ang panahong ibinibigay sa atin. Ang mga pagkakataon ay hindi walang hanggan. Ito isang paanyaya na gamitin natin ng mabuti ang mga ibinibigay niyang pagkakataon, mga chances and opportunities. Sa ating konteksto ngayon, marami ang nabubuhay na parang hindi na kailangang mamunga. May ilan sa atin na kontento na sa wala namang ginagawang masama. Ngunit ang hindi paggawa ng masama ay hindi sapat. Tinatawag tayong mamunga ng mabuti, ng pag-ibig, pag-unawa, ng pagtulong, pag-unlad, pananalig. Ang isang punong igos ay hindi lang basta-basta nabubuhay sa halamanan. Ito ay inaasahang mamunga. Ganoon din tayo.
Bawat isa ay inilagay ng Diyos sa mundo hindi para lang umiral, kundi upang maging buhay na tanda ng kanyang kabutihan. Ngunit paano kung hindi tayo namumunga? O kung minsan parang tuyot ang ating puso? Dito pumapasok ang kagandahan ng pagpapalawig ng mga oportunidad, pagkakataon. Ang Diyos ay handang hukayin ang lupa, lagyan ng pataba, alagaan muli ang ating ugat ng pananampalataya. Hindi siya sumusuko sa atin. Sa kabila ng ating katamaran, pagkakalimot, at pagkakasala, siya'y patuloy na umaasa. Yan ang himala ng habag. Ang pagkakataon na paulit-ulit na ibinibigay sa atin. Kung iisiping mabuti, tayo ay nasa panahon ng pagpapalawig araw-araw. Mga pagkakataong ibinibigay sa atin. Bawat umaga isang paalala, may panibagong araw ka para mamunga. Bawat gising ay isang pagkakataon na itama ang mali, lumapit sa Diyos, magmahal ng higit at lumalim sa pananalig. Ngunit huwag nating hintayin dumating ang araw na wala ng tagapag-alaga na nakikiusap para sa atin. Habang may oras, mamunga na tayo. Sa panahon natin ngayon, marami sa atin ang namumuhay na parang laging may next time. Next time na ako magsisimba. Next time na ako magbabasa ng Biblia. Next time na ako hihingi ng tawad. Next time na ako magbabago. Ngunit ang panahon ng pagpapalawig ay hindi ibinibigay para itulak natin ang ating pagbabalik loob, kundi para sikaping gawin ito ngayon. Dahil ang bukas ay hindi sigurado. Ngunit ang ngayon ay tiyak na pagkakataon ng grasya. Sa konteksto ng ating pamumuhay, maaring tanungin natin, namumunga pa ba tayo? O nabubuhay na lang ba tayo sa dating gawi? May pataba bang kailangan ang ating puso? May ugat bang kailangang hukayin, tanggalin o buhusan ng pangunawa, panalangin at pagkilos? Ang pagpapalawig ay hindi kahinaan ng Diyos, kundi kapangyarihan ng kanyang awa. Yung palagay niyang pagbibigay ng pagkakataon. At kung tayo man ay binibigyan ng panibagong tsansa, huwag natin itong baliwalain sapagkat ito'y tanda ng kanyang tiwala na kahit matagal tayong walang bunga, maaari pa rin tayong mamunga. Huwag nating sayangin ang grasya ng ngayon. Pagnilayan po natin ang ating sariling buhay. Saang bahagi ng ating buhay tayo binibigyan ng Diyos ng panibagong pagkakataon upang mamunga? At ano ang dapat nating gawin ngayon, hindi bukas, upang tuparin ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa iyong walang sawang habag at panibagong pagkakataong inyong ibinibigay sa bawat araw. Turuan mo kaming huwag sayangin ang panahong ito. Palambutin mo ang matigas naming puso, bungkalin mo ang mga ugat ng aming kasalanan, at patabain mo ito ng iyong salita at biyaya. Nais naming mamunga ng kabutihan, ng pag-ibig, ng pananampalataya. Huwag mong hayaang masanay kami sa pagiging walang saysay. Bigyan mo kami ng tapang na magbago ngayon. Amen. Pagpalain po kahit ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.